Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo po nanonood. Please click mo yung Jeremy Steven. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection. Mahalin mo ang katawan mo dahil nag-iisa lang yan. At pagka yan ay nanghina, nawala, tapos na ang lahat. Yan guys, yan ang pag-uusapan natin dahil ah may choice tayo sa ating pang araw-araw na buhay. Lalo na sa mga kinakain natin. Kung ito ba ay healthy, di ba? Kagaya ng mga gulay, ng mga prutas, uh, mga vitamins at kung ano-ano pang healthy. Meron namang masasarap, di ba? Pero puro karne, di ba? Kagaya ng baboy, baka, manok. Paano ba natin ito kailangan gawin para mabalansin natin? Di ba? Kasi nga importante yung maalagaan, ingatan ang ating katawan. So, sabi sa mga ngaral, chapter 3 verse 13. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Yan guys, napakalinaw, di ba? Napakalinaw ng mensahe. So, gusto ng Diyos na lumakas lagi ang katawan natin. At kailangan aware tayo, guys. Aware tayo sa mga kinakain natin at iniinom natin. Kasi dyan lahat manggagaling. Ang lakas natin, pero yan din magagaling ang magiging sakit natin. So ngayon, choice natin. Ano ba pipiliin natin? Yung healthy food o yung hindi healthy food. So alam naman natin, pag masarap sa dila, di ba? Talagang mapapalakas kang kumain. Pero yung kinakain mo pala, di ba? Masarap lang sa labi, hanggang dito lang sa leeg, tapos lason na pala. So marami sa atin hindi health conscious. Lahat tayo dyan guys, guilty, di ba? Kaya minsan pagpipiliin mo, anong gusto mo? Sariwang isda o yung sardinas na nasa lata. Di ba? Kasi mga ganyan, may mga preservative na. So, okay lang naman siguro, wag lang araw-araw, di ba? Kasi may mga talaga nagtitipid. So, hindi naman siguro natin masisisi. Lalo na kung walang sapat na pera, umaasa lang din sa mga dilata, di ba? Pero hanggat maaari, mura lang naman mga isda, kagaya guys ng tilapia, ewan ko sa inyo. Sa amin ng tilapia is ano lang, 140 per kilo. Di ba mga 3 piraso na yun. So kung 5 kayo, kasya na yun. Gagawin mong tigdal-dalawa, di 6 na yun. May sobra pa na isa. So discarte na lang. So kailangan natin piliin din, lalo ng mga iniinom natin, di ba? May mga tao guys na ay hindi nakakain pag hindi uminom ng soft drinks. Di ba? Mga juice, iced tea, apple at kung ano-ano pa. Para sa akin kasi okay lang yan, pero wag lang yung araw-araw. Mainam pa rin yung tubig, guys. Mainam pa rin yung tubig. Lahat ng doktor yan ang ina-advise, guys. Yung tubig. Kaya, pakaingatan natin ang ating katawan. Gulay, yan. Ako kasi guys, binabalansi ko. Ako tagaluto sa bahay. Sa binabalansi ko yan. Halimbawa, ngayon, karne. Dapat bukas isda. Tapos kinabukasan, gulay. Hanggat maaari, ganun. Ganun dapat ang kinakain ng pamilya. Paano sa ganun, di ba? Kasi pag masustansya at balanse ang kinakain, makakapag-desisyon ka rin ng maganda para sa pamilya. Di ba? Maraming mga marami kasing mga bagay na minsan kailangan na matalinong desisyon. At yun na nga guys, kailangan alam natin yung tama at mabuting pagkain. At huwag din masyadong pagurin ng sarili. Di ba? Mahalin ng sarili. Yung iba talagang trabaho ng trabaho, halos wala ng tulog. Di ba? Kung mahal mo yung pamilya mo, hindi ba dapat lalo ka magpahinga? Kumain ng masasarap. Di ba? Kasi gaya ng sabi natin guys, gaano mang kalakas ang katawan natin pag yan nanghihina na, dinapuan na ng sakit. Sinong kawawa? Yung mga pamilya natin nag-aaruga sa atin. Ang problema sa nila. Diba? Lalo na, ikaw yung breadwinner. Alam naman natin guys. Uso yan sa Pilipinas ng mga breadwinner. O isa lang yung kumikitang maganda. At lahat pabigat na. Di ba? Maraming ganun. Maraming ganun sa mga pamilya. Kaya,
sa pag-inom natin, kailangan mapili tayo. Ako guys, lagi ako sa tubig. Kahit sa restaurant, pag kumakain kami, bihira lang ako mag-soft drinks o iced tea. Mas gusto pa namin tubig. Kahit sa mga anak ko, natutuwan nila sa akin. Tinuruan ko sila. Hindi sila masyadong ma-soft drinks sa akin. Yung tama lang, di ba? Guys, yung tama lang. At sa pag-inom din, ito, ng alak, di ba? So, guilty tayo dyan, lalo ng mga kalalakihan, di ba? Na umiinom ng alak. Huwag lang siguro yung sobrang-sobra talagang uminom. Kasi, para sa akin kasi yung alak, guys, masarap lang ngayon. Pag nagkukwento lang kayo, yung tamang ano lang, good vibes lang sa. Pero hindi ibig sabihin doon, di ba, magpapakalago ka na. Yung iba, ginagawang araw-araw yung alak. Kaya later on, magkakasakit. Hindi natin promote case yung alak, alam natin pare-pareho masama yan. Di ba? Pero wag na siguro sobra-sobra yung arawin mo na. Ako sa totoo lang guys, occasionally lang. Di ba? Hindi naman tayo magiging plastic dito guys. At tama lang. Yung sakto lang. Wag lang sobra-sobra. Kaya maging mapili tayo sa ating pang araw-araw ng buhay. Kaya ingatan natin ang ating katawan. Kung kinakailangan magpahinga o magpaidlip, kahit mga 20 to 30 minutes na pagod na pagod ka na sa trabaho, magpahinga ka. 30 minutes, magpaidlip ka. Di ba, mapansin mo pagka kahit napaidlip ka lang, 30 minutes, nakatulog ka ng isang oras lang, pagising mo, iba na ang pakiramdam mo, nasa condition ka na. Kasi nga, nakapagpahinga ka. Hanggat maaari maraming tulog, guys. Diba? Huwag naman yung puro tulog, diba? Kasi yung mga ginagawang hobby, araw-araw natutulog, tamad ka na nun. Kung hindi ka na productive, wala ka ng mga yung saktong makakapagpahinga ka lang. Kasi gaano naman kalakas ang ating katawan. Diba? Talagang pag nanghina yan, wala na. Para lang din yung iPhone, cellphone na mamahalin. Kahit gaano pa kamahal ng cellphone, pag nalobat na yan, hindi mo na yung magagamit kahit text, chat, tawag, wala na. Ganon din sa ating katawan. Yung cellphone lang yung pwedeng palitan. Pero ang buhay natin guys, hindi yan pwedeng palitan. So kaya ingatan po natin ang ating sarili sa pang-araw-araw nating buhay. Huwag kalimutan magpahinga. Di ba? Pahinga yung sarili. Okay lang na magtrabaho, magsipag. Pero huwag ka rin magpalipas ng gutom. Kakain ka sa tamang oras. Ganun din ginagawa ko pagdating ng lunchtime, kailangan 12 kakain na. Pagdating ng gabi, yan medyo kasi galing sa trabaho. Minsan 8 or 9. Sa umaga naman, almusal, alas 7 yan. Alas 7 pag may pasok, mas maaga pa yan. Pag may pasok sa school. So yun guys. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na may malubhan ng karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal kung hindi maniwala at magtiwala, ay tsak yun, ipagkakalob ng ating Panginoong Isus sa kanyang pangalan at sa tamang panahon. Sa tayo pinanalangin mo. Lord, i-bless po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Pinaningan na sa buhay. Matagal na pong bedridden. At kung ano pa kung mga nararamdaman man ng mga kapatid namin na nanonood sa akin ngayon, ipuhin niyo po, Lord, ang mapagpagaling na kamay. Wala naman pong imposible sa iyo, Lord, kung iyong kalooban po. Haplusin niyo po, Lord, kanyang katawan. Yakapin niyo po. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At ganoon din po, Lord, sa pamilyang magkakagulo, nawasak, nasira, dahil sa pag-aaway at hindi pagkakaunawa. Umiral po sana yung pag-ibig at pagbigis-bigis niyo po muli ang kanilang magandang relasyon. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas. Yan yung problema, Lord. Nakulang. Ng pambawon sa mga bata. Ng pambili ng gamot. Yan yung problema pa. Tulungan niyo po kaming lahat sa aming hanap buhay. Maging masagana, Lord. Magaan ang buhay sa amin. Turuan niyo po, bigyan mo kami, Lord, ng wisdom para mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Tulungan niyo po.
Kaya humihingi po kami sa inyo ng tawad sa aming kahinaan, kasalanan. Pagalingin niyo po kaming lahat at gawing mabuting tao. So, ang lahat ng ito yung inilang sa mga gusto. Pangalan natin pa ng Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Ingat po tayo ngayon. Kasi may bagyo, guys. Ingat po tayo at lagi tayong manalangin na sana tumigil na o malis na ang bagyo. Maraming salamat.